Dito meron din oh, mga green water. Ayan, lilipatan lang ni Buddy Rotary ng duff niya. Hindi na tulad ito. Oh. Ayan yung mga panibagong diskarte. Last kanal lo, rinlo eh. Ayan na yan oh. Napakalumot. Daming duff niya. Pero yung tubig niyan, oh, sobrang linis ng tubig. Yo, what's up mga buddy? Long time no see. Good morning. Ay, morning pa ba? Mag-aalas 11 na. Kakagising ko lang. Umaga na naman tayo speeding mga buddy. So, for today's video, ay balik vlog ulit tayo mga buddy. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-video. Ayan, dito si Buddy Rotar namimili ng female na P-Dirt. Gagawin natin breeder mga buddy. So, select lang tayo ng mga 50 females. Lalagay natin doon. Meron tayo naka-ready na pan dyan. Gagawin natin breeder. So, napakadami ditong female mga buddy. Ayan o. Ito is pang-release natin sa bidding. And hindi naman mauubos yan lahat. So, kukuha lang tayo ng mga panibagong breeders. Ito, show grade. Ganda. Oh. Solido. Kaya natin sa maliwanag na lugar. Eh! Diba? Fresh from farm. Bagong angat. So, dito yan nakalagay lahat mga body. Puro female yan. Kung nakikita nyo, napakadami yan. Oh. Visible ba? Nasa baba pa. So, kulang-kulang nasa mga 200 pieces siguro yan or higit pa. And, dito papakita natin. Ay, meron para tayong breeder dito ng AFR. Ayan, malaki na din. So, bibreed pa lang natin yan. So, dito meron tayong mga breeders ng P-Dirt. Ayan. Meron silang cage dito. Aroy, tikta ko maulo. May mga fry dito na napakadami din. Ayan, hindi pa na-harvest. Ayan, bumabasok lang sila dito sa cage. Ayan. Ito. So, mamaya papakita ko sa inyo ano yung cycle natin sa pagbibreed ng P-Dirt. So, dito is talagan din natin to ng cage. Katulad yan. Meron tayo nakaabang doon ng mga cage. Gagawin natin tong breeding facility dito. And dito, lalagay natin ng mga panibagong fry. Meron din tayong mga breeders dito. Ayan, nakikita nyo, ang lalaki na ng mga breeders dito. Ayan, oh. So, bago pa lang to sila. Nasa 2 months pa lang to na binibreed natin. Eh, meron din mga fry dyan na kailangan natin i-harvest. Ang problema nito is bumababa yung tubig. Parang lumipat dito sa kabila. Ayan, oh, napuno yung dito. So, I think dumadaan siya dito sa balde. Lumilipat doon. And dito meron tayong panibagong batch ng P-Dirt. Ito na yung hinulog natin last time na around 600 pieces. So, hindi nga lang sila visible. Gawa nga nung lumot ng pond. And ayan oh, napakadami yan. So, ayan yung panibago nating batch na i-harvest soon. Pero may mas nauna pa dyan na i-harvest natin. Andito. So, dito na pond. Ayan. Ayan, malalaki na. And pwede na ma-select yung ibang females and males dito. Hindi nga lang sila visible mga body kasi maliwanag dito and tsaka lumot yung kanilang lalagyan. And meron mga maliliit pa dito na yung mga late na napaanak. So, sa isang buwan yan, tulog natin yan dito lahat. Yung mga matirang maliliit, lipat natin doon para doon na sila, magkasing edad na sila. And yung mga malalaki dito, pipiliin natin, lalagay natin doon yung male. May mga males dito na napakadami. Ayan o. Ito yung mga pang-bid natin. Ayan, mga males. Dami yan. Nasa around 200 din siguro to, higit pa. Ayan, napakadami niyan. Ayan, puro P-Dirt.
So, nagseselect si Body Rotter ng panibagong breeders, mga around 50. And maghahanap din tayo ng male. So, meron pa pala tayo isang... Pula siya ba? Ini orange. Tingin. Teka. Pahira natin. Ito. Red tail talaga. Pula. Oh. Female. So, magagandang batch yung mga nakuha natin ngayon. So, ayan. So, mapakita din natin yung mga ginugroup na feeder dito. At least, hagipan lang natin ng konti. So, kita nyo yung mga ginugroup ni Body Rotter dito. So, merong bagong diskarte sa Body Rotter dito para sa mga lumot. Kumbaga, kung magaganito na yung tubig, magi-green, lalagyan lang yan ng magnadap niya. Eto. Last week, napaka-green nitong mga body. And ayan, napakadami na ng magna. Nilagyan na yung magna para kainin yung mga green water. And kita nyo naman, napaka-healthy ng feeder natin dito. And malaki na yung ears. Ayan, konting buwan na lang, pwede na malaro to mga body. And ganun pa ng diskarte na gagawin natin. Pag kunwari nag-green na yung water katulad nito, lagyan lang natin ng DAF niya, no? Lilipatan natin ng magna-DAF niya para luminaw yung tubig. Ito, tulad nito, oh. Green water din to ngayon. Oh, sobrang linaw na. Laki ng tenga. Eh! Pero ito kasi may pasobrang caudal. Kaya tignan natin kung malalaro natin to. Pero yung ears niya good. Doon lang sa kalda nagkatalo kasi may pasobra. Ayan. Pero pogi yan. Pwede natin gawing breeder yan. Ito, naran din tayong ginugroom dito. Ayan, ito din. Ayan, napakalaki na ng mga ears. Ayan yung mga ginugroom ni Body Rotter dito. Nilagyan na yung mga DAF niya. So, dumami na yan dito mga body, yung mga DAF niya. Dahil doon sa green water. Ito din, oh. Oh. Diba? Napakadami. Di na niya kinakain. Ano, friends na sila ng mga DAP niya. Tropa-tropa na yun sila dyan. Hindi niya kinakain. Tropa-tropa na sila. Pero, laki ng ears. O, di ba? Uy! Yan, tropa-tropa na yun sila ng mga DAP niya. Ayaw na nila kumain. Napakadami kasi ito. Meron din laman yan. Cellophane. Ha? Cellophane. Problema magisi. Ito na hybrid. Dito meron din ako, mga green water. Ayan, lilipatan lang ni Body Rotter yan ng DAF niya. Lilina na tulad dito. Diba? So, ganyan yung mga panibagong diskarte. Pero nas kanal ba? Pero yun lo eh. Kita niya na yan, oh. Napakalumot. Daming DAF niya. Pero yung tubig niyan, oh. Sobrang linis ng tubig. Diskarte. Huwag masyadong malinis para hindi access sa tubig. Hindi umabot yung bill natin ng 18,000. Putang inang yan. Pero ito, show grade talaga to. Ayan, oh. Kukul na bukid nun ba? Walang na to. Payat lang na. Walang na to sa show. So, isa din, oh. 3MB. Pwede pang 3MB. Pwede, basta di pa mag-square. Dililingin. Yeah. Dili na trimbe kay guwa na na. Sana na, ingon si mga amigo. So ito, meron tayong mga panglaro dito. Ayan. Ito, show grade na to. Pwede natin laro. May bakante tayo dito. And Kukul na bukid nun. ito. Nawa nila may wala na sa tuwa nga nawa. Hindi ka tuwa. Wow! Inaglangoy oy. Diba? So, papakita ko sa inyo yung cycle ng breeding natin mga buddy. Galing doon sa breeding cage. Lilipat natin yan dito. Yung mga ma-harvest natin na fry mga buddy, ililipat natin yan dito. So, meron yung mga nakatag dito. Ayan, feed dirt, feed dirt, feed dirt. Ayan, may mga pangalan na yung tank. Feed dirt. Ito na yung mga
bagong harvest natin. Ay, hindi pala. 1 week na sila dito. Ayan. So, nilalagay natin sa tank para mas matutukan natin yung pagkain nila. Ayan dito, nasa around 60 pieces to bawat tank. Ayan dito, napakadami yan. Feeder. So, ito sila lahat. Ihulog na natin to sa cement pan. So, meron tayong bakante doon isa. Doon sa dulo, yung puno. Doon natin to ihulog mga buddy. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi pa kasama to. Ito yata sa taas. So, paabutin natin ang mga 8 tanks bago natin ihulog doon or 10 para masulit yung cement pan na sa dami nila. And then, after nyan, hulog natin doon sa cement pan. And then, pag ma-select na natin as male and female, hulog na naman natin dito sa kabilang pan. So, separate na yan sila. Yan yung mga first culling natin. So, ito yung mga first culling natin. Diyan yung male, ito yung female. Tapos, after that, yung iba, nabibenta na sa breeding. Yung iba naman, sineselect natin as groomable and show grade. So, papakita din natin yung isang breeding facility ng feeder. So, meron tayong 2 dyan. And, pause ko muna. Daddy Blue! So, dito tayo sa harap mga buddy. Papakita ko sa inyo yung bago nating yung isa nating breeding facility ng feeder. So, nanganak na yung ating swordtail. At ito yung ating balon na swordtail. Ayan o, albino yan. So, dito yung isa. So, dito mas maraming breeder dito mga buddy. And napakalaki na ng mga breeders dito. Ayan. So, kuha tayong sample isa. Malaking female. Ayan o. Ayan yan. Okay. Ang laki na ito. Isa lang. Kuha tayo isa. Hello. Hindi naman sila mailap. Ayaw pahuli. So, napakadami ng breeders dito mga buddy. Around 70 pieces siguro na female. Pero konti lang yung male dito. Nasa mga 8 lang siguro. Ay, 10. Ayan. At eto yung mga fry nila na i-harvest natin daily. So, daily yan nag-aanak mga buddy. Ayan, napakadami. Ganyan. Meron pa dun. Ayan, i-harvest natin yan ngayon. Meron pa dito. Ayan, daily yan nag-aanak. Ayan, ubos na yung tubig nila. Maglalagay na naman tayo. Ayan yung mga ibang pumayat dito. Papakain natin dito sa flower horn. Ayan yung mga culling machine natin. Pag tulad nun, may payat na dyan na hindi na yan tumataba, pakain na natin yan para less pakain dun sa tubig. Ayan, ito po. Ayan, kailangan na natin yan ikaling kasi hindi na yan tataba. So, ito yung isang breeding facility natin ng feeder. So, sa susunod na video, dito naman tayo. Papakita ko sa inyo yung dami ng H-breed natin. Marami rin H-breed dito ng mga breeders. Kaya sila mga fry dito. Ayan. H-breed natin ha. Usapan natin yung disadvantage ng cement pan tsaka black box pagdating sa H-breed. So, harvestin muna natin yun dun. Tara, samahan nyo ako. Post muna natin. Ito nga kapit. So, harvestin na na ba, Deroter? Diba? Ayan o. Dami yan, daily. Pea dirt. Oh. Ayan mga buddy. Dami. Blessing na naman. Alright. So, ayan
natin lahat yung mga nakuha natin sa araw na ito. Okay, wala na. Tomorrow again. Dito naman tayo mga buddy. Buta daw. Ano pa din nabili mo? May naiwan pa mga buddy. Dami na. So, tapos na tayo dito mga buddy. Dito naman tayo sa kabila. Ayan o. Let's go. Ang dami na namang fries. So, eto na lahat ng harvest natin today. Lagay na natin sa aquarium. Lagay na natin dito mga buddy. Sa... patang nilo. Lagay natin sa pinakataas. Sa height. Sorry sa height, mga buddy. Hindi na natin yan bibilangin. Basta sobra na yan. Kabila naman. Okay. Right. Wala. Okay, so yun lang mga buddy. Kita-kita tayo sa susunod na video. I hope nag-enjoy kayo. And don't forget to like, share, and subscribe. Malapit na tayo mag 1K subscriber mga buddy. Mamonetize na tayo soon yung bago nating YouTube account. Yun lang. Bye. Peace out.